Matapos akong patayin ng asawa at kaibigan ko, pumila ako sa registry ng kabilang buhay. Tinanong ako ng bantay kaluluwa kung saang pamilya ko gustong muling isilang. Itinuro ko ang magkapareha sa salamin ng buhay at kamatayan na nag-iinitan. Ngumisi ako ng nakakakilabot sa kanila. Gusto kong maging bunga ng kanilang pagmamahalan. Natigilan ng bantay kaluluwa sa narinig niya. Mabait niya akong pinayuhan. Sobrang kalunos-lunos ang sinapit mo sa kanila sa dati mong buhay. Mabigat ang enerhiya ng kasalanan nila. Kapag isinilang kang anak nila, baka maapektuhan pa ang swerte mo sa susunod mong buhay. Malamig akong ngumiti at iwinagayway ang kamay ko. Ayos lang. Sa buhay na to, magiging isa akong mabuting anak na babalik para suklian sila. Sa isang iglap, umikot ang paningin ko. Kasabay ng isang malakas na iyak ng sanggol. Isinilang ako bilang si Yetian, ang anak ng mga kaaway ko. Nilinis ako ng nurse, at maingat akong dinala sa harap ng lalaking yun. Congratulations, Mr. Ye. Congratulations, Ms. Liu. Isang malusog na baby boy. Ang lakas ng iyak niya. Si Yelong, ang matalik kong kaibigan. Ngayon, puno ng pananabik niyang iniabot ang kanyang mga kamay sa akin. Anak, halika kay Papa. Nanginginig ang boses niya sa tuwa na parabang natupad na ang kanyang hiling. Pero sa sandaling dumampi ang dulo ng daliri niya. Sa balat ko, bigla na lang akong bumulalas ng pinakamalakas at pinakamatinding iyak sigaw sa buong buhay ko. Papa, gago, sa tingin mo karapat dapat ka. Binasag ng matinis kong iyak ang katahimikan sa delivery room. Nagulat ang mga nurse at doktor. Halos mabitawan naman ako ni Yelong sa sahig dahil sa takot. Anong nangyari sa kanya? Okay lang naman siya kanina. Agad akong kinuha pabalik ng nurse. Nang maihiwalay ako sa mga bisig ni Yelong, agad na hamina ang iyak ko. Paya-maya pa, narinig ang boses ni Lioru mula sa kama. Ang mahina at malambing na boses niyan. Hayaan niyo akong kargahin siya. Nang marinig iyon, binuhat ako ng nurse at dinala sa harap ni Lioru yan. Habang tinitingnan ng mukhang minsan kong minahal hanggang sa buto, naging parang yelo sa lamig ang puso ko. Dahan-dahan niya akong niyakap. Agad akong tumigil sa paghikbi. Naghanap ako ng komportableng posisyon at mahimbing na nakatulog. Ang tahimik at maamo kong itsura ay parang ibang-iba sa akin kanina. Habang pinapanood ang tagpong iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Yelong. Pero si Lioru yan ay napangiti. Hinalikan niya ang aking noo, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagmamahal ng isang ina. Tingnan mo, gustong-gusto niya ako. Sa mga sumunod na araw, sa tuwing lalapit si Yelong sa akin ng 3 hakbang, automatiko akong nag-aalboroto. Agad kong iwinawasiwas ang aking mga kamay at paa. Wala pang 1 buwan, hindi pa man gumagaling ang mga lumang kalmo sa mukha ni Yelong, napapatungan na ito ng mga bago. At ang chismis na ang batang tagapagmana ng pamilya Liu ay isinilang na salungat sa kanyang ama, ay palihim ng kumalat sa mga alta sosyedad. Nang gabing iyon, muli kong nakalmo ang gilid ng labi ni Yelong. Sa wakas, sumabog na siya. Sinara niya ang pinto, at bumulyaw sa akin na nasa kuna. Ano ba talaga ang gusto mo? Demonyo ka ba? Bakit ako lang lagi ang pinupuntirya mo? Idinilat ko lang ang aking malinaw at inosenteng mga mata. At tahimik siyang tinitigan. Oo, ako ang demonyong pumarito para kunin ang buhay mo. Nang makita niyang hindi ako umiiyak o nagwawala, tila bahagyang nanambalik ang katinoan ni Yelong. Huminga siya ng malalim, na parabang pinapakalma ang sarili. Isa ka lang namang sanggol na walang alam. Muli niyang iniabot sa akin ang kanyang nanginginig na kamay, na parabang may gusto siyang patunayan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lioru yan na may dalang bagong timplang gatas. Nakita niya ang nanlilisik na mukha ng kanyang asawa habang iniuunat ang kamay nito sa kanilang anak. Mabilis siyang sumugod para yakapin ako ng mahigpit. Yelong, anong ginagawa mo? Desperadong nagpaliwanag si Yelong. Wala, gusto ko lang siyang yakapin. Niyakap ako ni Lioru yan at marahang pinakalma. Tapos, nang hindi man lang tumitingin, sinabi niya kay Yelong. Kung ayaw mo sa kanya, lumayo ka na lang sa kanya. Hayaan mo na lang si Yaya Zhang ang mag-alaga sa kanya mula ngayon. Mula nang bawiin ni Lioru yan ang karapatan niyang alagaan ako, biglang bumagsak ang posisyon ni Yelong sa bahay na ito. Mula sa pagiging isang masiglang live-in son-in-law ng isang mayamang pamilya, naging isa siyang amang baliwala, lalong nanlamig si Lioru yan sa kanya. Ang lolo at lola ko pa, talagang parang hangin lang siya sa kanila. Maliban na lang kapag may mga family gathering, sa mga pagkakataong kailangan nilang magpakitang tao. Doon lang siya pinapayagang yakapin ako at umarte, bilang isang mapagmahal na ama. At ako naman, lumaki hanggang 3 taong gulang na pinaliliguan ng pagmamahal ng lahat. Nagsimula na akong makapagsalita ng mga simple at bulol na salita. Bawat isang salita ay maingat kong pinag-isipan. Sa harap ng lolo at lola ko, ako ang pinakamabait at pinakamasunuring apo. Sa harap ni Lioru yan, ako ang kanyang baby na lubos na nakadepende sa kanya. At sa harap naman ni Yelong, ako ang bangungot na hindi niya matatakasan. Kapag pinapainom niya ako ng gatas, tinitiempuhan ko ang pagtalikod niya para agad itumba ang bote. Pagkatapos, ituturo ko siya at sisiga habang umiiyak ng malakas. Paso, kapag binabasahan niya ako ng storybook, sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, bigla na lang akong iiyak sa takot. Ituturo ko ang kawalan sa likuran niya at sisiga. Takot, noong una, ipinagtatanggol pa siya ni Lioru yan. Pero habang tumatagal, nagbago na rin ang tingin niya. Mula sa pagtatanggol, naging pagdududa. At nauwi sa hindi maitagong inis at pandidiri. Isang araw, katatapos lang ni Yelong sa isang video meeting.
Pumasok ang lola ko na seryoso ang mukha. Yelong, halika nga rito sandali. Sa sala, seryoso ang mga mukha ni Leo Ruyan at Lolo. Habang ako naman ay itinuturo ang isang maliit na pulang marka sa aking hita habang humahagulgol hanggang sa halos hindi na makahinga. Nanginginig sa galit na dinuro ni Lola si Yelong. Ikaw na naman ang may gawa nito. Pinabantayan ko lang naman sa'yo ang bata. Paano mo ba siya binantayan? Pinapula mo ang hita ni Tian sa kakukurot. Natulala si Yelong nang makita niya ang pulang marka sa hita ko. Dahil alam niya na nasagi lang ako ng laruan ko habang naglalaro. Pero sa paningin ng lahat, iyon na ang matibay na ebidensya na minamaltrato niya ang sarili niyang anak. Ma, hindi po ako. Wala po akong ginawa. Pinagpapawisan siya sa Taranta. Tumingin siya kay Leo Ruyan. Ruyan, kailangan mong maniwala sa akin. Paano ko naman magagawang saktan ang sarili kong anak? Hindi siya tiningnan ni Leo Ruyan. Sa halip, yumuko lang ito at malambing akong pinatahan. Tahan na, Tian. Huwag ka nang umiyak. Nandito si Mama. Ang pagbabaliwala niya ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Yelong. Hindi na niya napigilan at napasigaw na siya. Leo Ruyan, magsalita ka naman. Inaakala mo rin bang ako ang may gawa nito? Ganon ka na lang baka walang tiwala sa akin. Pagkarinig nito, sa wakas ay nagangat ng tingin si Leo Ruyan. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Paano kita paniniwalaan? 2 taong gulang pa lang siya. Magsisinungaling ba siya? Yelong, naiintindihan kong stress ka nitong mga nakaraang araw. Pero hindi mo dapat ibinubunto ng galit mo sa bata. Hindi ko ginawa. Hindi may pagtanggol ni Yelong ang kanyang sarili. Namumula na ang mga mata niya sa sobrang panggigipit. At sa mga sandaling iyon, nakasubsob ako sa yakap ni Leo Ruyan. Habang humihikbi sa sama ng loob, kasabay nonay ang malamig kong pagtitig sa kanya gamit ang aking mga matang malilinaw. Ang tingin na iyon ay puno ng lantad na pangungutya at puot. Nang makita iyon, nanginag ang buong katawan ni Yelong. Isang kakatwa at nakakakilabot na ideya ang unang beses na pumasok sa isip niya. May mali sa batang to. Mula noon, hindi na siya kusang lumapit sa akin. Iniiwasan pa niya ako nang hindi niya namamalayan. Sa kanyang mga tingin, bukod sa pagkasuklem, nadagdagan pa ito ng bahid ng takot. Ang tahanang ito, na dati niyang itinuturing na shortcut para makapasok sa isang mayamang pamilya, ay naging kulungan na niya ngayon. Hindi nagtagal, dumating na ang ika-6 na kaarawan ni Lolo. Sa banquet hall, punong-puno ng mga bisita at napakasigla ng paligid. Nakasuot ako ng isang disenteng maliit na suit, na parang isang maliit na matanda habang karga-karga ako ni Lolo. At tinatanggap ang mga papuri ng lahat. Si Yelong ay nakasuot ng mamahaling suit na pinasadya pa. May hawak na kopeta, at pilit na nakangiti habang nakikihalubilo sa mga bisita. Pero alam kong naghihintay siya ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para maipakita sa lahat ang dakila niyang pagmamahal bilang ama. At para may salba ang kahit kaunting natitira niyang dangal. At tulad ng inaasahan, pagsapit ng paghiwa ng cake, may dala siyang maliit na hiwa ng cream cake. At marahan siyang lumakad palapit sa akin. Tian, baby ko. Halika, subuan ka ni Papa ng cake. Sigurado siya na sa ganitong pagkakataon. Hindi ko siya ipapahiya, pero sayang, dahil nagkamali siya ng akala. Dahil matagal na matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Agad akong nagpumiglas at bumaba mula sa pagkakakarga sa akin ni Lolo. Paulit-ulit akong umatras na parabang nakakita ng isang halimaw. Ang maliit kong mukha ay napuno ng takot at pag-ayaw. Huwag, pautal-yutal kong sigaw. Nang makita iyon, agad nanigas ang ngiti sa mukha ni Yelong. Ang mga kamag-anak naman sa paligid ay napatingin, na parabang nag-aabang ng isang eksena. Natarante siya, humakbang siyang muli pasulong. Sinusubukang abutin ang kamay ko. Tian, mabait si Papa, hindi kanya sasaktan. Ngayon na, bigla kong itinaas ang munti kong kamay. Ginamit ko ang buong lakas ko para ituro ang kanyang mukha na bahagyang namilipit dahil sa konsensya. Tapos, isa-isa at madiin akong sumigaw. Masama, nananakit, lahat sila ay tulalang napatingin sa akin. At pagkatapos ay kay Yelong na biglang namutla na parang multo. Nananakit, anong sinasabi ng batang ito? Tama ba ang narinig ko? Diyos ko po, mukha pa namang disente si Yelong. Talaga kayang nananakit siya ng bata. Kumalat na parang alon ang mga bulong-bulungan. Sina Lolo at Lola ang unang nakakilos. Agad nila akong hinayla at niyakap. Habang hinahaplos ang likod ko sa pag-aalala, sinabi nila, Tian, huwag kang matakot. Baka naman binangungot ka lang kagabi kaya ka natakot. Tuluyan nang bumigay si Yelong. Hindi ko ginawa, hindi ako. Wala sa sarili siyang sumigaw. Nakaturo sa akin, ang boses niya ay matinis at parang nababaliw. Nagsisinungaling ang lintik na batang ito. Hindi siya normal na bata. Isa siyang demonyo. Nag-init ang ulo ni Leo Ruyan. Manahimik ka. Sumugod siya at malakas na sinampal sa mukha si Yelong. Nababaliw ka na ba? Sa isang 2 taong gulang na bata, sasabihin mo ang mga ganyang bagay. Nakasubsob ako sa dibdib ni Lolo. Pinapanood ko ang 2 taksil na iyon na maging magkaaway. Nakaramdam ako ng panginginig dahil sa tuwa. Mas lalong gumaganda ang palabas na ito. Ang gulo sa piging ang naging huling patak na nagpaapaw sa baso para kay Yelong. Baliw, nambubugbog ng asawa, isang amang isinumpa ng sarili niyang anak. Ang mga bansag na ito ay damaykit sa kanya na parang linta. Para hindi na niya maiharap ang kanyang mukha sa buong pamilya Leo at sa buong alta sosyedad. Pag-uwi niya ng bahay, agad siyang nagkukulong sa kwarto. Mas gugustuhin pa niyang makakita ng multo.
kaysa makita ang kanyang pinakamamahal na asawa. Dahil sa tuluyang pag-iwas sa kanya ng lahat, ang estado ng pag-iisip ni Yelong ay kitang-kita na humihina. Hindi na siya nang ahas na lumapit sa akin. Pero sa tuwing titingin siya sa akin, puno ng galit at pagbabanta ang kanyang mga mata. Sinimulan niya akong bigyan ng cold treatment. Sinasadya niyang gumawa ng ingay kapag natutulog ako. Kapag nagpipinta ako, kunwari aksidente niyang natatabig ang aking watercolor palette. At kapag walang tao, masama at malamig ang titig niya sa akin. Tahimik kong tiniis ang lahat ng ito. Dahil alam kong nag-iipon siya ng galit. At ako naman ay naghihintay ng pagkakataon para tuluyan siyang itapon sa impyerno. Ang pagkakataong ito ay ang relong itinatago ni Liu Ruyan sa pinakailalim ng kanyang kahon ng alahas. Iyon ang regalo ni Liu Ruyan kay Yelong pagkatapos akong ipanganak. Nakaukit doon ang initials ng kanilang mga pangalan. Iyon ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Niyempuhan ko ang pag-alis ni Liu Ruyan para magpa-beauty. Dahan-dahan akong pumasok sa kanyang walk-in closet. Inilabas ko ang magandang kahon na peles. Nang walang pag-aalinlangan, buong lakas ko itong inihagis sa sahig. Pagkatapos ng isang malutong na lagapak, nabasag ang salamin ng relo. Nagkalat ang bubog sa sahig. Hindi sinasadyang nasugatan ako ng mga basag na piraso. Sa tindi ng sakit, halos hindi ako makatayo ng tuwid. Pinahid ko ang ilang patak ng dugo sa paborito kong larwang dinosaur. Pagkatapos ay niyakap ko ito. At tumakbo ako palabas ng kwarto dala ang lahat ng ebidensya ng krimen. Lolo, Lola, ang sigaw kong garalgal sa pag-iyak. Ang nagpatigil sa lahat at napatingin sila sa akin ng may pag-aalala. Nakita nila akong gusot ang damit at nanginginig ang buong katawan. Habang yakap-yakap ang isang larwang dinosaur na may bahid ng dugo. Nang makita iyon, si Lola ang unang tumakbo papalapit. Agad akong yamakap sa kanya. Umiyak ako ng walang tigil, halos kapusin na ng hininga. Habang binubuo ang mga salitang matagal ko ng pinractice. Masama si Papa, ayaw ni tatay kay nanay. Itinaas ko ang larwang dinosaur na puno ng dugo. Umiyak ako hanggang sa halos himatayin. Sinira niya ang mga gamit ni nanay. Sa huli, inabot ko ang sugatan kong braso. Kamay, masakit. Bawat salita ko ay parang mabigat na kampana na malakas na tumatama sa puso ng lahat. Natigilan si Yelong na kalalabas lang mula sa study. Tiningnan niya ang sugat sa braso ko. At pagkatapos ay ang sarili niyang mga kamay na walang hawak. Nag-blanca ang utak niya. Hindi ako. Wala akong ginawa. Ang kanyang pagdadahilan sa gitna ng lahat ng ebidensya. Nanginginig sa galit si Lolo. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong saktan ng ganito si Tian. Walang lugar sa pamilya Liu para sa isang halimaw na tulad mo. At si Liu Ruyan, nasakto namang kara-rating lang sa bahay. Ay natakot din sa madugong eksenang nakita niya. Tumingin siya sa akin. At pagkatapos ay kay Yelong na parang nawawala sa sarili. Ang huling bakas ng pagmamahal bilang mag-asawa sa mga mata niya. Noong dadalhin na nila ako sa ospital, nakasubsob ako sa balikat ni Lolo. At malamig na tiningnan si Yelong na namumutla. May ibinuka akong bibig sa kanya nang walang tunog. Mamatay ka na. Naintindihan niya. Tumingin siya sa akin at sa wakas ay napasigaw sa sobrang takot. 5 tahi ang tinanggap ng sugat sa braso ko. Dahil dito, kumuha si Lolo ng 2 bodyguard para sa akin. 24 na oras ang kanilang shift. Ang nag-iisang misyon nila ay siguraduhin si Ye Long ay hindi makakalapit sa akin nang wala pang 3 metro. Samantala, si Ye Long ay tuluyang ikinulong sa kwarto nila ni Liu Ruyan. Narinig kong nagwawala raw siya na parang baliw at binabasag ang mga gamit. Umiiyak at sumisigaw na isa raw akong demonyo. Sinasabi niyang ako mismo ang samugat sa sarili ko. Ang kaso, walang naniwala sa kanya. Sino ba naman ang maniniwala sa sinasabi ng isang baliw na nananakit lang ng bata? Pero alam kong hindi pa ito sapat. Hindi pa katapusan ng house arrest. Ang gusto ko ay ang tuluyan niyang pagkawala sa bahay na to. At sa buhay ko, nang araw na yun, pinaalis ko ang mga bodyguard. Pagkatapos, dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng kwarto niya. Hindi nakalak ang pinto. Sa harapan ko ay ang relong sinira ko. Itinulak ko ang pinto at pumasok ako. Nang makita niya ako, para siyang punwang natakot. At bigla siyang napasiksik sa sulok. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Lumapit ako sa kanya. At sinabi ko sa kanya sa tonong hindi angkop sa aking edad. Nandito ako para bawiin ang mga bagay na sa akin. Ninakaw mo ang asawa ko. Ang kumpanya ko, ang buhay ko. Ngayon, isa-isa ko silang babawiing lahat. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala sa katinoan si Yelong. Sa wakas ay natiyak niyang hindi ako isang ordinaryong bata. Ako ang isang kaluluwang nagbabalik para singilin ang kanyang buhay. Sumigaw siya at sinugod ako na parang isang baliw. Demonyong bata, papatayin kita, demonyong bata ka. Mula sa namumula niyang mga mata ay lumabas ang pinakaubod na pagnanasang pumatay. Hinawakan niya ang braso ko at kinalagkad ako palabas. Hindi ako lumaban. Sa katunayan, nagpadala pa ako sa kanya. Dahil alam kong pagkalipas ng 10 segundo, lalabas si Lolo mula sa kanyang study. Bababa siya para sa kanyang pang-araw-araw at hindi nagbabagong afternoon tea. Mamatay ka na. Hayop kang bata ka. Tuluyan nang nabaliw si Yelong. Kinalagkad niya ako hanggang sa bungad ng hagdanan. Itinaas niya ng mataas ang kanyang palad. Ito na ang tamang oras. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng study. Sa sandaling malapit ng dama po ang sampal ni Yelong. Ginamit ko ang buong lakas ko para ilabas ang pinaka nakakakilabot na sigaw. Papa, huwag niyo po akong itulak.
Pagkatapos, kusa akong kumawala sa pagkakahawak niya. Gamulong ako pababa sa napakaraming baitang ng malamig at matigas na hagdanan. Bumagsak ako ng malakas sa sahig ng unang palapag. Nilamon ako ng matinding sakit na parang isang tsunami. Pero ginamit ko ang huling lakas ko para iangat ang ulo ko. Nakita ko si Lolo na nakatayo sa may bakana ng hagdanan sa ikalawang palapag. Namumutla ang mukha niya. Nakita niya ang kamay ni Yelong na mataas na nakaangat, na hindi pa nito naibababa. Sinalubong ko ang galit niyang mga mata. Tinuro ng kanang kamay ko ang lalaki sa itaas. Ang lalaking tuluyan ng natigilan na parang bato. Lolo, tulungan niyo ko. Papatayin ako ni Papa. Sa sandaling pagkasabi ko noon, umagilid ang ulo ko at nawalan na ako ng malay. Isang buong araw at gabi akong walang malay sa ospital. Pagkagising ko, makapal na ang semento sa kaliwang braso ko. Nakasulat sa diagnosis na may lamat ang buto sa kaliwang braso ko, na may kasamang malulubhang pasa sa maraming soft tissues. Yakap-yakap ako ni Lola habang halos maluso siya sa kaiiyak. Samantala, si Lolo ay nakatayo sa tabi ng bintana, pero ang buong paligid niya ay may aura ng nagbabadyang panganib. Mula sa putol-putol na pag-iyak ni Lola, nabuo ko sa isip ko ang lahat ng nangyari pagkatapos kong mawalan ng malay. Ang ambulansya at ang private lawyer ng pamilya Liu ay halos sabay na dumating sa villa. Agad na pinigilan ng mga bodyguard si Yelong at ikinulong sa basement. Sumisigaw siya na parang baliw. Sinasabi niyang isa raw akong demonyo. Lahat daw ay plinano ko. Pero ang nabali kong buto at ang hindi ko pagkakapagsalita dahil sa takot ang naging matibay na ebidensya sa lahat ng kasalanan niya. Makalipas ang 2 araw, nakalabas na ako ng ospital. Si Lolo mismo ang nagtulak ng wheelchair ko papasok sa grand hall ng bahay ng mga Liu. Nasa loob ng hall ang lahat ng kamag-anak ng pamilya Liu at ang legal consultant ng pamilya. Lahat sila ay seryoso ang mga mukha. Habang si Yelong, na kinaladkad pabalik ng mga bodyguard mula sa labas, ay itinapon sa gitna ng hall na parang isang patay na aso. Liu Ruyan. Malamig at walang kahit anong emosyon ang boses ni Lolo. Nanginginig na humakbang si Liu Ruyan habang nakayuko. Naglagay ang abogado ng isang dokumento at isang ballpen sa harap niya. Pirmahan mo yan para mapalayas siya nang walang dala ni isang cash-in.